naman ni Senator Bongo ang nadadawit at sinasabing may papel sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Siya raw ang nakatoka sa pamamahagi ng pabuya para sa mga makakapatay ng drug suspects. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Okay, for the meantime, Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killing si alias Muking. Base sa isinubiteng drug war diagram ni retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos umano na ipatupad ang Davao model ng drug war sa buong bansa. Si Senator Bongo ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya rito. Ang tauhan naman ni Go na si alias Muking sa Presidential Management Staff ang nakatoka sa pamamahagi ng reward money sa mga makapapatay na mga sangkot sa iligal na droga. Si alias Pedro naman na tauhan umano ni dating CIDG-11 Chief Edelberto Leonardo ang itinalagang mag-deposit ng pera. Pero dadaan muna ito sa kanyang boss na si Leonardo na nangunguna sa task force bago ipamahagi ang pera sa mga ahensyang may kinalaman sa drug war. Ayon naman kay Quadcom Co-Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante, may nakikita na silang senyales na isisiwalat na rin ni Leonardo ang mga nalalaman niya tungkol sa war on drugs. It's up to him. Hindi naman namin siya pipilitin. Nananatili naman daw bukas ang Quadcom hindi lang para kina Duterte, pati sa iba niyang pinagkatiwalaan noon sa war on drugs na sina Go at dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa. Sapat naman na raw ang mga naging testimonya ni Garma tungkol sa drug war. Gagawin daw itong basehan sa preliminary investigation at pagbuo ng kaso ng Department of Justice para panagutin ang mga nasa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.